Hello, everyone, and welcome to your local and regional governance subject. This is your professor, Mr. Trip Anthony A. Ramos, and for this session, we will be talking about the introduction, history, perspective, and the basic concepts of local and regional governance. All right, so as we start this discussion, syempre it's imperative for us na alamin muna bakit kaya meron tayong local governance or meron tayong regional governance in the first place, no? And syempre the best way to do that is bumalik tayo sa ating history. Okay, so we'll talk about the pre-colonization period first. So most especially no na ito yung pinagsimulan ng konsepto po ng barangay. So everyone, the word barangay actually came from the word balangay. Kung babalikan niyo rin yung inyong no, yung inyong elementary or high school days So balangay which means sailboat no na kung saan ginamit daw ito ng mga Malays to migrate. So if we will also go back in our in our Philippine history, malalaman natin 'di ba na merong migration theory na kung saan nanggaling yung pinanggalingan daw po ng ating mga ninuno ay nanggaling kung saan-saan, 'di ba? Merong nagsasabi na meron daw po tayong taong Tabon, meron daw tayong ninuno na nanggaling sa ganitong lugar and so on and so forth, no? So, marami mga pinanggalingan daw. So, ito yung binabanggit. And basically, yung term na barangay original referred to a group of boats and their passengers who migrated to the Philippines. Kaya siya tinawag na barangay kasi nandyan po mga kapatid yung kanila pong pamilya, nandyan yung kanilang mga kaibigan and even yung slaves na hawak nila during that time. And since maraming tao ang mga nandito nung time na iyon, after landing, the group was able to found a village po, no? And later on, itong village na ito ay tinawag na barangay. And up until this moment, alam naman natin na ang barangay ang smallest form of community dito sa Pilipinas. All right? So with that, ayan alam din natin kung babalikan natin yung history na ang konsepto po ng barangay ay pinangungunahan or pinamumunuan ito ng isang datu. Pero kung titignan natin yung mga ilang libro, mga kapatid, ang ilan sa mga ilan sa mga synonyms sa salitang datu ay yung terms na pangulo, raha, haji, sultan, gat or lakan. So, mga kapatid, ito marahil ang dahilan kung bakit natin tatawag na pangulo ang ating presidente ngayon, Pero with that being said, everyone, so for uniformity, etong datu maaari nating ma-refer as yung mga nabanggit ko nga na mga terminologies. At during that time, syempre nung konsepto ng barangay, meron na rin tayong tinatawag na na system ng hierarchy, no? So pinangungunahan nga ang barangay ng tinatawag na datu. Sa baba ng datu ay meron yung timawa, ito yung mga maharlika at saka mga malalayang tao at yung tinatawag natin na mga alipin. At yung alipin ang pinakamababa no na uri ng tao nung time na iyon. So na aano rin siya na nahahati rin siya sa dalawang uri. So pag sinabi mong aliping namamahay, ito yung mga alipin na merong kakayahang mag-angkin ng kanila pong pagmamay-ari. Unlike doon sa aliping sa gigilid na wala talaga tinatrato talaga silang pagmamay-ari nung kanila pong mga ng kanilang mga amo. So most likely ang nasa pinakababa talaga ay yung mga aliping sa gigilid. Okay? And during that time, everyone, the dad of the barangay was said to be the village leader by inheritance, wealth, and or the physical prowess. So, mapapansin niyo later, kung bakit nga ba ang kinakailangan nila na maging dato ay merong merong kakayahan na na bumili, merong pera, or kung hindi namang pera ay merong kakayahang physical. So, malalaman niyo bakit? Kasi makikita niyo yan sa sa function ng isang barangay. And unlike ngayon na meron tayong separation of powers, ang dato during that time ay tineterm as a lawmaker, a judge, and an executor po ng mga batas. So, ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang nito na during that time, napakamakapangyarihan ng isang dato. Bakit? Kasi ngayon kung mapapansin ninyo, yung taga-execute ng batas or yung executive department natin ay separate sa legislative department na gumagawa ng mga batas. At ganun din, ang taga-interpret ng batas na tinatawag natin judiciary. So anong kahalagaan nito? Kasi 'di ba, as of the moment, in order for us to ensure na walang problema, lalong-lalo sa pagdating sa sa pagpapatupad ng batas or paggawa ng maayos na batas, kailangan na check sila. Kaya nga meron tayong principles of separation of power and of course yung yung principle ng separation ng ng checks and balance, 'di ba? So pero during that time, napakamakapangyarihan ng datu. It's simply because ayan lahat ng kapangyarihang legislatibo, hudikatura at saka ehekutibo ay nasa kanya.
Okay? Pero itong mga dato na ito was said to be ano po, no, assisted in a village administration by a council na tinatawag pong Maginoo. Ito po yung mga chiefs na kung saan nag-retire na due to infirmity and even yung old age nga natin. Ano? Kaya nga kung mapapansin niyo dito rin nagsimula yung ano no, yung konsepto na kapag matanda ka, most likely ikaw yung tama. No? So, ito yung konseptong iyon kasi nga during that time yung mga chiefs na matatanda na sila ang hinihingan ng tulong ng ano no ng isang datu para makagawa daw siya ng ano no ng quote unquote sound na legislation and decision. Okay? So, also his authority, largely autocratic, ibig sabihin siya ang nasusunod, was not used without consultation with the village elders. So, ganun kahalaga yung ano no yung Council of the Maginoo. Okay? Kasi sila ang nagiging advisor nung ating pong datu during that time. Okay. So yung konsepto nga ng barangay, kagaya ng binabanggit ko kanina, no, marami siyang ano no, marami siyang mga kadahilanan. So una diyan, yung one of the functions po ng barangay is to preserve peace and yung mutual protection from hostile inhabitants of other barangays. Kasi kung mapapansin ninyo, kahit naman ngayon, hindi ba, merong mga nagmamalabis, merong may gustong umangkin ng ano no ng iba't ibang mga ari-arian or mga teritoryo. Ganon din nung time ng ating mga datu. So in order for them no to protect their people and their barangay, kinakailangan natin ng isang taong malakas. Kagaya nga ng sasabi ko kanina, 'di ba? Ang isang datu ay it's either napapamana o di naman kaya yung merong pera at kung hindi naman pera ay merong physical na lakas. Yun ay sa kadahilan ng gusto nating maprotektahan yung ating pong barangay or yung ating pong kapakanan laban po sa mga hostile inhabitants sa iba pang barangay. Second, kagaya ng nangyayari ngayon, ano, na merong confederations or mga samahan. Halimbawa, 'di ba, sa Sangguniang Kabataan, meron tayong confederation, hindi ba? So, yung konsepto po ng barangay during that time ay meron din pong ano no, meron din pong ano no, occasional na confederations. Ibig sabihin, nagtitipon-tipon po sila no yung mga chief po ng mga largest at saka mga prosperous na mga barangay. Actually, mga kapatid, sila ay nagkikita-kita para makakreate sila ng mga kasunduan. At dito rin, no, sa konsepto rin ng barangay, isa sa dahilan marahil kung bakit hindi natin na depensahan yung ating ano no, yung ating pong bansa laban sa mga mananakop. Bakit? It's simply because during that time, we lack yung tinatawag na centralized government. In short, kanya-kanya. 'Di ba? Dahil nga iba't iba ang ating mga datu, iba't iba yung ating mga raha, hindi natin alam kung sino ang susundin. Okay? So with that being said, ano no, easily penetrated yung ating bansa ng ating mga colonizers kasi ayan ano, alam nila na wala tayong sinusundan na iisang tao. Okay? So ayan. So kagaya ng binabanggit ko kanina, nung pumasok ang ating ano no, Spanish colonizers, ang siyang tanda ng pagsisimula rin ng Spanish period ano. So during this time, no, yung barangay na ano no, yung barangay na unit ng ating government was still retained na kahit paano naman ano. At saka yung mga dato, sila pa rin mga kapatid, yung naging ano no, naging head ng kani-kanila pong mga barangay. Pero sinasabi nga no, kung mapapansin niyo rin, na nung panahon ng mga Espanyol, dito nagsimula ang ano no, ang pagkakaroon ng isang malakas na institusyon, no? At ang institusyon na ito ay yung simbahan. Kaya kung mapapansin ninyo, dumedepende rin yung ating ano no, yung ating pong gobyerno sa kung ano ang sabihin ng mga ano no, mga praileng Espanyol during that time. Okay? And also, during the time ng mga Spaniards, no, yung ating dato is actually a figurehead, no, na kung saan nagfa-facilitate daw sila ng barangays cooperation with the Spanish administration, most especially sa usapin ng tax collection. Okay? And the Spanish government was said to use the datos ano in order for them not to protect the country no yung Philippines, instead yung Espanya daw po. Now, so kagaya ng sasabi natin kanina, dahil nga tax collection ang ano no, primary na gawain ng ating pong mga dato, syempre, sila ang tinatagurian na executors po ng Spanish policy. Sila ang ginamit in order for them na maipatupad ang gusto po nilang mangyari, no? And also, the Spanish administrators utilize existing local social institutions for the formation of a highly centralized, autocratic colonial regime. Ano ibig sabihin po nito? Ito po yung pagbabalidate, ito po yung pag-aano no, pagli-legitimize doon sa kapangyarihan po ng Espanya during that time. Ginamit ito ng mga ano no, ng mga Spanish administrators. And aside from that, ang naging pagbabago pa during the Spanish period is that the barangays were consolidated into towns na siyang tatawagin nating pueblo later on. Okay? At later on,
yung town was divided into barangays na meron daw pong binubuo na 50 to 100 families na kada barangay. Okay? Sige po. So, during the time ng ating mga ano no, ng ating pong mga Spanish colonizers, tinatawag po na kabeza de barangay ang chief no nung panahon na ito. At yung position na ito, mga kapatid, ay hereditary up until 789 na kung saan nagkaroon daw po ng elections, ano? So dito daw po nagsimula yung pagkakaroon po natin ng election. So during that time as well, it was said to be that the cabeza de barangay received no salary but was exempted from paying taxes and could appoint one or two trustworthy assistants. No, so if you will be looking medyo lugi no sa panahon natin ngayon kung wala kang sahod. Pero kung babalikan mo ang Spanish period nung panahon ng ating mga Kastilang mananako. Ayan, napakahalaga na wala kang binabayarang buwis. Bakit? Kasi malaki ito malaki itong sagabal kung sakali man na ano no, kung sakali man na hihingan ka. So, kung tatanungin niyo anong pinagkaiba ng buwis na binabayaran noon sa binabayaran ngayon, alam naman natin no na ang buwis na binabayaran natin supposedly no by the virtue talaga ng ano no ng pagbabayad ng buwis no ideally ito ay napupunta sa taong bayan ng Pilipinas. Unlike nung panahon ng mga Espanyol, no, na ang pagbabayad ng buwis ay hindi naman talaga napupunta sa Pilipinas, napupunta siya sa Espanya. Okay? So, nito rin, nung panahon po ng ano no, ng Spanish period, yung main duties po ng ating mga kabesa de barangay ay mag-collect po ng village taxes at yung pag-maintain daw ng law and order. Okay? And later on, yung term na barangay ay pinalitan po na baryo. Ito rin yung kadahilanan kung bakit yung ilan sa mga rural areas natin, baryo pa rin yung tawag sa ano no sa mga barangay. At yung kabesa no na binabanggit, naging teniente del barrio, also known as the barrio lieutenant. Okay? So yan po yung eksena nung panahon po ng Spanish period. And nung time din na iyon, meron din tayong social structure na tinatawag, ano? So ano daw po ito? Una, syempre, meron tayong prinsipalya. So yung prinsipalya, mga kapatid, ito po yung noble class na kinokompose po ng gobernadorcillo or the cabeza de barangay, and they can be elected for public office and they are allowed to vote. Ibig sabihin, ito yung mga taong ipinagkakatiwala no or pinagkakatiwalaan to run and hold public office and even to vote for the persons na tatakbo no at saka manunungkulan para sa bayan. Okay? We also have the ilustrados, no, the Spanish for erudite and the Filipino educated class. We also have the Indios, no? Usually mga Malays po ito. The Insulares, Spanish-born, pero sila po ay ano po, no? Pero sila po ay pinanganak sa Philippines, no? We have the Mestizos na tinatawag po na mixed bloodline and the Peninsulares or Peninsulares, no, na mga Espanyol or Kastila na ipinanganak po sa Espanya. So yun yung social structure during that time ng mga Espanyol. Now, let's go back to to the issue po ng local government. Bakit ba natin ito pinag-uusapan? Bakit ba kailangan natin itong i-discuss? It's simply because dito babalik dito natin mapanggagalingan yung mga yung ideya po ng local governance. So bakit po? Kasi nung time na iyon, mga kapatid, in order for the Spaniards to create yung mga local government units, ayan, in order for them to administer pala yung kanila pong gustong mangyari sa Pilipinas, nabuo po yung local government units. At yung yung konsepto po ng probinsya ay maaari nating ibalik sa panahon po ng mga Espanyol kasi ang mga probinsya during that time ay tinatawag po na alcaldía. Okay? At itong mga alcaldía na ito, mga kapatid, ay nahahati po sa dalawa, so kapag yung probinsya ay subjugated na, ibig sabihin napasunod na nila, sumasang-ayon na ang tao sa pamamahala ng mga Espanyol, automatic, mga kapatid, ito ay tatawaging alcaldía. At ito po ay pinangungunahan ng tinatawag po na alcalde mayor, na kung saan siya ay ina-assist din ng provincial council, also known as the junta provincial. So mga kapatid, kung meron man sa inyong naninirahan sa probinsya or bumuboto sa province, itong provincial council or the junta provincial, ito ay mas kilala sa tinatawag po na mga bokal or board members. So ano bang gawain ng board members? So simply, kapag tinawag natin itong board member, ito po yung mga tao na gumagawa ng provincial ordinances. Ito ay katumbas ng mga councilors sa mga bayan at sa mga syudad. Okay?
So wag po tayong malilito ha. So yung mga board members, kung sakali mang hindi po natin alam, ang mga board members po, sila po ang gumagawa ng ordinansa na effective po no sa buong no sa buong probinsya. Okay? So alkalde ang tawag diyan nung panahon po ng mga Espanyol. Pangalawa, yung mga yung mga probinsya naman na hindi pa napapacify or hindi pa nila napapakalma or hindi pa nila hindi pa nila napapa-oo doon sa kanila pong gawain ay tinatawag po na corregimientos, no? At itong mga corregimientos na ito ay pinangungunahan ng tinatawag po na corregidores. Okay? So yan po yung tinatawag po nating alcaldía or mga provinces. Okay? Sige po. So, kagaya ng sinabi ko kanina, no, na yung alcalde mayor at saka corregidores, sila ang head ng ating ng ating pong corregimiento at saka ng alcaldía, at sila po ay inaasahan na i-perform yung following duties, no? Sila po yung judge, yung inspector po ng encomiendas. Yung encomiendas, alam naman natin yan, yung yung pagtatrabaho, pagko-collect ng buwis, no? Kung hindi makabayad ng buwis, pagtatrabahuin, no? So sila ang inspector niyan. They served as the chief of police, the tribute collector, and the Kapitan General of the province, and even the vice regal patron, no? So also, kung tatanungin ninyo ang sahod no ng mga alkalde mayor or corregidores, maaring mag-range yung kanila pong annual salary from 300 pesos to 2,000 before 1847 and 1,500 to 1,600 after it. So maaring maliit sa inyong pandinig as of the moment pero nung time na iyon, alam naman natin na malaki na yan yung ganyang halaga, ano? So ayan, yan po yung provinces, no? So ma-attribute natin ito sa mga alcaldía nung panahon po ng mga Espanyol. Now, puntahan natin yung city government, no? So bakit tayo meron ngayong city government? Dahil iyan sa tinatawag po ng mga ayuntamiento. So yung mga ayuntamiento ay yung mga larger town, no, na naging cities kung tawagin po natin. At ito rin ay hinehead po ng alcalde mayor. Dahil nga ito ay city government, kagaya ng nangyayari ngayon, they also became the center of trade and industry. At yung tinatawag natin ngayon na city council, nung time na yon ang counterpart po nila ay yung kabildo. Okay? So itong mga kabildo na ito ay siyang siya pong gumagawa ng mga batas na ito ay effective doon po sa buong city. Okay? So the city government or the ayuntamientes during that time was composed of your alcalde, nandiyan po yung inyo pong alcalde mayor, yung mga regidores, also known as your councilors, the alguacil mayor na chief of police, and then the escribando or also known as the secretary. Now, yung naman po, no, yung unit naman po ng town or municipality ay ma-attribute naman natin sa salitang pueblo nung panahon po ng mga Espanyol. At itong mga pueblo na ito ay pinangungunahan po ng Gobernadorcillo, also known as the Little Governor, no? So, mas maliit ito compared sa ating pong mga cities. As of the moment, ganun din ang eksena natin, hindi ba? So, kung meron tayong ayuntamiento, no, kagaya halimbawa ng Quezon City, Caloocan City, Malabon, Manila, ano pa ba, Valenzuela, at yung mga cities na yan, syempre meron din tayong mga municipality kagaya ng Pateros, hindi ba? So, with that, ayan no, yung binabanggit po natin ng mga pueblos ay pinangunahan ng Little Governor, also known as your Gobernadorcillo. At itong mga pueblo na ito ay meron pong simbahan, meron pong kumbento, meron pong municipal hall or also known as the munisipyo, your courthouses, your schools, and even houses, no? At in comparison with your with your alcaldía and even your ayuntamiento, the pueblos had a medium to large population. All right? So kung tatanungin niyo naman, sir, ano ba ang gawain ng Gobernadorcillo during that time? So ito po yung kanila pong gawain, no? The Gobernadorcillo supervised farmland and the livestock or animals in farms. They also supervise the local police force. They are also being called as the captain, no? So at itong Gobernadorcillo was said to be assisted by 3 officials na tatawagin nating tenientes de justicia, no? Pero itong mga taong ito, may term limit, no? Kagaya na meron din tayo ngayon. Pero ang term limit nila during that time ay ano lang po, no? They can be allowed, no, to be in the position for only 1 year. Okay? After a year, magkakaroon po ng botohan ulit, no? So, sino pong nag-e-elect? Siyempre, yung mga kabesas de barangay. Okay? Also, they enjoy yung certain privileges po, no, such as yung exemptions from personal, military, and tax duties, na kung saan malaking no, dago kung tutuusin sa kanila pong mga ari-arian. So, yan po yung Gobernadorcillo. So, isa rin
no, nung panahon po ng ating ano no, ng ating pong mga Spanish colonizers, meron tayong tinatawag na Maura Law of 1893. Ito po yung ano, ito po yung nasagawa no na batas na naging epektibo noong May 19, 1893. So bakit siya tinawag na Maura Law? It's because no, meron yung Minister of Colonies of Spain during that time ay may pangalan pong Antonio Maura y Montaner. Okay? At yung purpose po ng law na ito is to grant yung greater local autonomy doon po sa mga probinsya and towns in Luzon and Visayas. And just to ano no, syempre just to share, kung mapapansin niyo rin ano, just a quick trivia. Kung mapapansin niyo, ang nabanggit diyan sa Mauralo ay yung towns ng Luzon at saka ng Visayas, hindi ba? So, maaari ring magtaka kayo kasi say for example in geopolitics ano, ang capital talaga ng mga bansa ay makikita ninyo na nasa gitna po. Okay? Karaniwan niya na nasa gitna para hindi siya madaling masako. So, naka-geopolitically ano no, naka-strategize po siya no. Pero mapapansin ninyo na ang naging capital ng ating bansa ay Manila, hindi ba? At dahil Manila ang naging capital, kung titignan nyo ang mapa, hindi po siya nasa gitna. Kung tutuusin, ang nasa gitna po ng Pilipinas ay yung nasa may bandang Visayas. Pero bakit po nasa ano no? Bakit po nasa tawag dito? Bakit po nasa Manila ang Kapitolyo? It's simply because during that time, ito rin yung dahilan kung bakit ano no, Luzon at saka Visayas lang ano, yung nasa Mauralo. It's because akala ng mga Espanyol, ano, during that time na ang kabuuan po ng Pilipinas primarily ay yung Luzon at saka yung Visayas. No, hindi po siya ano no, hindi po niya naisama ang Mindanao. Kaya kung mapapansin ninyo, yung Metro Manila at the very least, ano, yung sa may Manila at the very least, siya po ang nasa gitna ng Luzon at saka ng Visayas. Kung kaya't nandito ang sentro ng kalakalan at nandito ang capital. Okay? And also, by the decree of the Spanish Governor General, the operation of the law was suspended due to a brewing insurrection. So, simply put, hindi po siya naisakatuparan mga kapatid. Pero mapapansin niyo mamaya sa panahon ng mga Amerikano na tila ano no, na tila nagagamit ito at naging pamantayan ito ng kanila pong mga hakbangin. Okay? Also, the cabeza de barangay was to be appointed for 3 years by the provincial governor from a list of candidates submitted by the municipal council and the town board of electors. Okay? So in order for you to be elected, no, ito po no yung sinasabi po natin na mga qualifications during that time. So they must be Filipino or Chinese mestizos. They are ano po no 25 years of age or over, resident for 2 years in the pueblo where he has to exercise the power, and of course yung ano po no good reputation in order for them to succeed as ano po no as a candidate, okay? And they can be elected for an indefinite number of times, ibig sabihin annually, no? And they receive 50% of taxes collected in his village and the authority to require the services of 1 or 2 persons to help him with his official duties. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ba? Hindi talaga ito na-implement, no? Pero ito ang foundation ng American Municipal Administration nga po sa Pilipinas. Okay? So yan ang panahon po ng mga Espanyol. Dako tayo sa panahon naman ng mga Amerikano. No? So, when the US assumed administration of the Philippines in 1989, ito po yung mga naging ano no, yung mga slight changes na nangyari sa mga local governments. Okay? So, number one is that the towns were renamed as municipalities. The very reason kung bakit natin siya tinatawag na municipality as of the moment dahil po siya sa mga Amerikano. The barrio continued as a subdivision with the barrio lieutenant as its chief administrative officer. And they also changed their minds on enforcing local autonomy. Kasi kung mapapansin ninyo, di ba, ang ating po mga Spanish colonizers, they really want to have local autonomy. Pero itong mga ano no, itong mga tao dito, itong mga Amerikano, sinasabi nila na hindi daw kakayanin ng mga Pilipino no na magkaroon daw po ng local autonomy. Instead, kailangan daw po muna nating ano no matutunan ito gamit yung ano no yung tao dito yung American supervision ng lahat po ng local political parties. In short, kailangan muna raw silang pakialaman para talaga ma-elect nila yung makakapag-sustain ng ating government at saka ng maayos po na lipunan. Also, the municipal and provincial codes were said to be virtually duplications nga ng Maura Law. Kaya nga sinasabi natin kanina, naging basis po siya no, ng American Municipal Administration. And take note that the municipal officials made their decisions concerning local affairs, but they were subjected to revision or annulment by the central government in Manila. So in short, nagkaroon na tayo ng idea rito na kailangan natin ng centralization. Okay? Na ang central government ay makikita po sa Maynila na siyang ano no sinasabi na kapitolyo ng ating pong bansa. Okay?
So, nung panahon din na yon, nagkaroon tayo ng centralized politico-administrative structure, kagaya ng sinabi ko, no? Nabuo noong 1916 yung Act number 2657, also known as the Administrative Code of 1917. In 1917, yung Act number 2711, revised Administrative Code of 1917. Ayan ano, March 10 ng 1917, nagkaroon din tayo ng revised Administrative Code na naman with Section 22191 half, no? Yung in which na-establish po yung Rural Council. And each of the barrio has a barrio lieutenant and shall have 4 councilmen who shall be appointed in the same manner as the barrio lieutenants, even no panahon po nung mga Espanyol. Okay? So ito po mga kapatid, ang powers and duties of rural council nung panahon po ng mga Amerikano. So they are to present the barrio or portion of barrio where it was located. They are also expected to hold monthly sessions to make its own rules of procedures to be approved by the barrio's municipal councilor before they took effect, to provide for the dissemination of the town crier of new laws and municipal ordinances, no, yung council considered to be important, to organize at least 3 times a year yung public lectures on citizenship, and to cooperate with the government for the success of measures of general interest. Kung mapapansin ninyo, no, napaka-bombastic mga kapatid ng powers and duties ng Rural Council na siyang up until this moment, yung iba dito ay nasusunod, di ba? Pero take note that during the time of the Americans, no, yung Rural Council na tinatawag mga kapatid were never effective in the most parts of your country, no? They remain largely as a paper organization. Ano po ibig sabihin ng paper organization? No, nasa papel lang siya pero hindi talaga siya pinapatupad. So yun ang naging problema during that time. And that's it actually for the ano po no, for the American period. And this is the end of our discussion about the introduction, history, perspective, and basic concepts of local and regional governance mula nung pre-colonization period up until no sa American period. On our next discussion, we will be talking about mula doon syempre no sa pagtatapos ng ating dito ng ating colonization period up until the present times. And let me also grab this opportunity to thank everybody who attended this session at yung mga nanood sa atin. Maraming salamat po. And let me also remind everyone na kung gaano po kayo-importante magpakasubsob sa pag-aaral, ay siya rin pong importante magpahinga. Kasi baliwala natin yung ginagawa, kung mismong katawan na po natin ang bibigay. And with this, no, thank you very much and I will see you all in the succeeding sessions. Thank you very much, everyone.